Ini-activate na ng Quezon City Government ang kanilang quick response team habang pinaigting na rin ang contact tracing matapos mapagalamang 2 establishmento sa lungsod ang pinuntahan ng unang kaso ng monkeypox ngayong taon. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, patuloy ang ginagawang contact tracing ng Quezon City Local Government sa mga nakasalumuha ng lalaking nagpositibo sa monkeypox o mpox. Ayon sa QCLGU, 2 establishmento kasi dito sa lungsod ang binisita ng lalaki. Binuhay na ang quick response team ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ito'y matapos mapag-alaman na 2 establishmento sa lungsod ang pinuntahan ng 33 taong gulang na lalaki na nagpositibo sa mpox. Batay sa ginawang contact tracing, August 8 pa lamang ay may sintomas na ng mpox ang lalaki. Pero pumunta pa ito sa isang illegal na spa noong August 11 at nakipagtalik umano sa isa sa mga kliyente roon. Matapos ang 4 na araw, nagtungo ang lalaki sa isang dermatology clinic sa Quezon City. Dito na nakita ang mga sintomas ng mpox sa balat, gaya ng mistulang rashes sa muka, mga kamay at maselang bahagi ng katawan. Agad na tinest ang lalaki at nagpositibo sa sakit. 41 close contact ang natukoy ng Quezon City Health Department. 28 rito ay itinuturing na type 1 o may direct contact ng ibig sabihin ay nahawakan ng pasyente o posibleng may sexual encounter. 7 sa mga nakasalumuha ng lalaki ay napag-alaman na nagtatrabaho o na napag-alaman din na yung lalaki na nagtatrabaho sa gobyerno ay residente ng Quezon City. Yung 7. Sa ngayon ay naka-quarantine yung mga itinuturing na direct contact ng pasyente. Minomonitor po natin yung kanilang quarantine for 20 days, so hanggang September 1 ito. Wala sa kanila pa at this time na may Patuloy din na binabantayan ang kondisyon sa mga itinuturing na type 2 o close contacts o nahawakan, yung mga nahawakan ng pasyente at mga taong nakasama lamang sa iisang lugar noong lalaki. Wala pang bakuna ng mpox dito sa bansa kaya mahalaga ang contact tracing, pagka-quarantine at monitoring sa kaso ng mpox. Dapat hindi tayo mag-panic or maging alarm kasi kung alam natin kung paano tayo mahawa, kailangan natin protektahan yung sarili natin. Mga high risk natin ay yung mga multiple sexual partner. Kung merong simptomas na similar to mpox, kailangan po pumunta sa nearest health facility. Iginit ng QCLGU na hindi dapat maalarma. Agad na i-report kung makararanas ng sintomas ng monkeypox, gaya na lamang lagnat at mistulang rashes sa balat. Samantala, Angelique, ipinasara na ng Quezon City Local Government yung illegal na spa na pinuntahan ng lalaki. Napag-alaman kasi na bukod sa walang business permit ay wala ring mga sanitary permit at walang fire inspection certificate itong naturang establishmento. Yan ang muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Yes, okay, Clazel. Medyo kontrobersyal itong spa na ito. Ano ba talaga to? Spa, massage parlor, or something else? Yes, Angelique, napag-alaman ng Quezon City Local Government na itong spa ay nagbibigay din ng tinatawag na extra service o pang-entertainment service at ito ay walang mga dokumento galing sa lokal na pamahalaan na nagpapatunay na legitimate yung operasyon. Kaya naman, ipinasara na ito ng Quezon City Local Government at nagpaalala rin yung pamahalaan na posibleng high risk yung may mga multiple sexual partners, kaya nga kailangan din ay alam yung mga aware doon sa mga ganyung impormasyon at kapag nga nakakita na o naobserbahan yung ilang sintomas ng monkeypox, gaya na lamang ng mga rashes sa balat at ng lagnat ay agad na i-report na sa Quezon City Health Department. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.